Nakilala ang bandang Chicago sa nagagandahan at napaka-timeless na mga soft rock ballads ng mga ito. Mga kantang tila basukin na ng mga sayawan at kasalan noong araw, at ang dahilan kung bakit ganito ang musika ng kanilang banda, yan ay dahil sa isa sa kanilang main songwriter, bahista at ang tumatayong bokalista na si Peter Cetera. Kaya nga ang tawag sa maraming sikat nilang kanta ay Peter Cetera Ballads. Siya ang sumulat at boses sa mga kantang If You Leave Me Now, You're the Inspiration, Hard to Say I'm Sorry, Hard Habit to Break, at marami pang iba. Sa pag-alis ni Peter Cetera sa Chicago ay pinatunayan nitong sa pamamagitan ng kanyang kakayahan, karisma at napakagandang boses kaya nitong umakyat sa tuktok ng tagumpay kahit mag-isa at magdagdag sa mundo ng musika ng mga hindi namamatay na mga kanta. Katunayan ay napantayan nga ng kanyang kantang Glory of Love ang kasaysayang na itatak ng kanilang kanta sa Chicago na You're My Inspiration. At hindi rin basta-basta malilimutan ang mga kantang I Wanna Take Forever Tonight, The Next Time I Fall, at After All, na nagpatibay lalo ng titulong nakakabit sa kanyang pangalan bilang King of Ballads. Pero syempre ay marami ang nagtataka kung bakit nga ba nawala na lang basta-basta si Peter Cetera sa bandang Chicago. Tinalikuran niya nga ba talaga ang banda dahil sumisikat na siya kahit mag-isa? At ano nga ba ang dahilan kung bakit kakaiba ang style niya ng kanyang pagkanta? Napapansin niyo rin ba mga idol, yung kahit sobrang taas na ng nota na kanyang kinakanta tila ba bihira mo lang makita sa kanya na ibinubukan niya ng maayos ang kanyang bibig? Halika at mas kilalanin natin ang nag-iisa at legendary na si Peter Cetera. Halungkayin natin ang makulay na kwento ng kanyang buhay at karera. Nasaan na nga ba siya ngayong 2026? Bago tayo magsimula ay inaanyayahan muna kita mag-subscribe at i-like na rin ang video ito bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat mga idol. Welcome to another video. Ipinanganak si Peter Paul Cetera Jr. sa Chicago, Illinois noong September 30, 1944. Pangalawa sa anim na anak ni na Peter Paul Cetera Sr. at Margarita Cetera. Hindi ganong kaganda ang kanilang buhay, pero sila yung pamilyang masasabi nating solido. Sa murang edad ay tinuturuan na sila ng kanilang ina na kumanta at magharmony ng kanilang mga boses. Kaya bahagi na talaga ng kanilang buhay ang musika. Sa mga hindi nakakaalam mga idol ay nakakatulong nga niya ang kanyang mga kapatid na sina Tim at Kenny sa ilang recordings ng Chicago at ng kanyang solong karera. Pero 11 taong gulang na si Peter noon nung magkaroon ng confidence sa kanyang boses, kasabayan ng pagreregalo sa kanya ng kanyang mga magulang ng instrumentong akordeon. Ang pinakaunang instrumento na natutunang tugtugin ni Peter. Naranasan niya itong gamitin sa isang paligsahan sa radyo. Nakasama ang palad hindi nga narinig ng kanyang pamilya ang kanyang performance dahil walang FM receiver ang kanilang radyo sa bahay. Ganun pa man, kahit naging mahusay ito sa pagtugtog ng akordeon, ay na-inlove naman ito sa gitara noong maranasan niyang manood sa isang club ng isang tumutugtog na banda. Nagkaroon na din ito ng kagustuhang sumali sa mga banda. Nasa huli, kahit nga gustong-gusto niya ang pagtugtog ng gitara, ay nauwi nga siya sa huli sa pagiging isang bahista. Ang totoo mga idol ay muntik nang hindi matuloy si Peter sa pagbabanda. Sa sobrang relihiyoso kasi ng kanyang pamilya, ay naisipan ng mga itong ipasok si Peter sa pagiging pari. Ito ang naging pangarap ng kanyang ina para sa kanya. Pumasok ito ng 1 taon sa Archbishop Quigley Preparatory Seminary. Pero syempre, hindi naman talaga pinipilit ang pagpapari. Lalo na at umiikot talaga ang buhay ni Peter noon sa musika. Sa kasagsagan ng kasikatan ng The Beatles noong 60s, ay naging isa sila sa naging impluwensya ni Peter. Muli ito naging bahagi ng iba't ibang mga banda sa kanilang lugar. Hanggang mauwi nga ito sa pagiging bahista ng bandang The Exceptions, kung saan ay nagsimula
na siyang kumita ng higit pa sa kinikita ng kanyang ama. Dito siya nakaranas na mag-record ng mga kanta, pero kasamaang palad ay umalis siya sa banda noong hindi niya nagustuhan ang gustong tahakin ng mga ito na style ng musika. Naging malaking dahilan din ng pag-alis nito sa The Exceptions dahil nga napanood niya noon ang bandang tinatawag na Big Thing. Nagustuhan nito ang style ng mga itong hinahaluan ng horn sections, ang pagtugtog ng rock, at sa pagsalingan ni Peter Cetera sa banda doon na nila pinalitan ang kanilang pangalan bilang Chicago Transit Authority na kalaunan nga ay tinawag nilang bilang Chicago. Nakapirma agad sila sa Columbia Records at na-release ang debut album na Chicago Transit Authority noong April 28, 1969 na hindi man maituring na isang successful album. Kapansin-pansin naman dito ang ganda ng harmony ng tenor voice ni Peter sa mga kabanda na sina Robert Lamb at Terry Cat. Pero kasamaang palad ay napagtripan si Peter sa isang baseball game ng 4 na kalalakihan dahil lang sa mahaba ang buhok nito. Bugbog sarado ang kanyang inabot na nauwi nga sa pagkabungi ng kanyang 4 na ngipin at ang malalapa ay nadurog ang kanyang panga. Yan mga idol ang dahilan kung bakit kumakanta si Peter Cetera nang halos hindi ibinubuka ang kanyang bibig. Pinag-aralan niya ito sa takot na muling masira ang kanyang panga tuwing kumakanta. Katunayan sa kanilang sumikat na kantang 25 or 6 to 4 inirecord ito ni Peter Cetera na nakawerd pa ang kanyang panga. Ang bandang Chicago ay nakilala sa pagkakaroon ng 3 bukalista, pero mas hinanap ng tao ang boses ni Peter Cetera noong mag-hit ang kanta nilang If You Leave Me Now noong 1976, nakasama sa kanilang album na Chicago 10. Nag-number 1 ito sa Billboard 100 at sa iba't ibang parte ng mundo. Doon din nagsimula mag-focus ang Chicago sa paggawa ng mas maraming ballads at paggamit ng mga kantang isinulat ni Peter Cetera. Kaya unti-unti mga idol ay nakukuha na nito ang pagkilala ng kanilang tagahanga bilang mukha ng kanilang paboritong banda. Nakakakuha rin siya ng matinding respeto mula sa mga music artist na kanilang nakikilala na naging dahilan kung bakit nagkaroon siya dati ng maraming collaboration sa pagsusulat ng kanta para sa iba. Katulad na lang ng pagiging bahagi nito sa debut album ni Karen Carpenter bilang isang solong artist. Naging dagok naman sa banda ang pagsabog ng kasikatan ng disco music noong late 70s. Nabawasan ang kasikatan ng Chicago na sinabayan pa ng pagtanggal ng mga ito sa kanilang producer na nabuko nila na nagbubulsa ng malaking parte ng kinikita ng banda. Ang masakit pa ay nasundan pa yon ng pagkamatay ng kabanda at kaibigan niyang si Terry Cat dahil aksidenteng nabaril nito ang sarili. Marami ang nag-akala noong mga panahon na yon na katapusan na yon ng Chicago. Kaya habang pahinga at hindi makapagdesisyon ang banda ay sinubukan muna ni Peter Cetera na mag-release ng kanyang solo album, ang kanyang self-titled album na Peter Cetera noong September 23, 1981. Pero kasamaang palad ay hindi ito ipinromote na kanilang record label na Warner Brothers Records. Natakot kasi ang mga ito na baka umalis si Peter Cetera sa Chicago kapag naranasan nitong sumikat bilang isang solo artist. Sa mga panahon yun kasi mga idol ay kalilipat lang talaga ng Chicago sa Warner Brothers Records. Sa pagbalik ni Peter Cetera sa banda ay kinuha ng mga ito ang producer na si David Foster noong 1982 na nakatulong nila sa kanilang album na Chicago 16 na naglalaman ng kantang Hard to Say I'm Sorry. Noong matapos ang mga tours at promotions ay nagpaalam munang saglit si Peter sa banda dahil naging bahagi ito ng kanta ni Paul Anka na Hold Me Till the Morning Comes. Bumalik ang Chicago noong May 14, 1984 sa kanilang album na Chicago 17 kung saan nga naibalik muli nila ang kasikatan ng banda at dito rin ipinanganak ang matinding kasikatan ng kanilang bukalistang si Peter. Nasa panahon kasi yon na sumabog ang kasikatan ng MTV. Napapanood na ng mga tao ang mga music artist na nasa likod ng kanilang mga paboritong kanta at palibhasa nga na ang mga sumikat nilang single sa album na ito na Stay the Night, Hard Habit to Break at You're My Inspiration
ay isinulat at kinanta ni Peter, pagmumukha nga nito ang laging nakikita tuwing ipinapalabas ng MTV ang kanilang mga kanta. Kaya yan na rin ang nagsemento ng kanyang pangalan bilang frontman ng Chicago. Kapag binangkit mo kasi ang pangalan Chicago, pagmumukha ni Peter Cetera ang may imagine mo. Sa kasamaang palad, sa tindi nga ng kasikatang tinatamasa ni Peter Cetera noong mga panahon na yon, ay minsan itong nasabi sa kanyang interview na nagkaroon nga ng kaunting inggitan o silusan sa loob ng banda, kaya hindi na umano maiiwasan talaga noon ang kanilang pagkasira. At syempre ay meron namang ibang kwento ang kanyang mga kabanda. Ayon sa mga ito ay halata na nila ang kagustuhan ni Peter na umalis para ituloy ang kanyang pagiging solong artist. Kapansin-pansin kasi umano ang bigla ang pagbabago nito. Tumigil ito sa pagyoyosi at paggamit ng droga at naging sensitibo ito sa kanyang imahe. Nagpapayat ito at sinisigurado lagi na maayos ang kanyang pananamit at itsura. Idinagdag pa ng mga ito na ginusto umano ni Peter na magkaroon siya ng mas malaking parte sa kinikita ng banda. Ang totoo mga idol, dahil nga sa kasikatang tinatamasa noon ni Peter ay ginusto talaga nito na mag-focus sa kanyang solong karera. Pero wala sana itong planong umalis sa banda dahil gusto niyang gawin ang ginawa noon ni Phil Collins na nagkaroon ng matagumpay na solong karera habang isinasabay niya ang pagiging miyembro ng kanyang bandang Genesis. Kasamaang palad ay nabigo si Peter Cetera sa ganitong setup dahil hindi ito nagustuhan ng kanyang mga kabanda, lalo na ng kanilang record label, na dumating pa sa punto na pinapili ng mga ito si Peter kung mananatili o aalis na lang ng banda. Nauwi nga yun sa pag-alis ni Peter Cetera sa Chicago noong July 1985 na parang tila ba sinasadya ay bigla itong naglabas ng single na Glory of Love na nagkaroon ng matinding impact at matinding kasikatan na ginamit naman sa pelikula na The Karate Kid 2 na lalo lang nakadagdag sa popularidad ng kanta. Nag-number 1 ito sa Billboard 100 at nanalo ng award na Most Performed Song sa ASCAP. Na-nominate din ito sa Golden Globe Award at Academy Award bilang Best Original Song, maging sa Grammy Award para sa Best Pop Vocal Performance by Male Artist. Ang problema lang, dahil nga sa popularidad ng boses ni Peter ay inakala ng mga tao noon na Chicago pa rin ang kumanta ng Glory of Love, kaya kinailangan pa itong ipaliwanag at linawin ni Peter sa kanyang mga interviews. Naging malinaw lang sa mga tao na solo artist na si Peter noong bigyan ito ng award na Best New Artist Award ng American Video Award kasama ang Glory of Love sa follow-up album niya na Solitude Solitaire noong 1986, na kasama din ang isa pang Grammy nominated song na The Next Time I Fall, na naging dahilan para matalo noon ni Peter Cetera ang dati niyang bandang Chicago sa mga music charts at maging sa mga benta ng album. Noong August 15, 1988 ay muli siya naglabas ng album na One More Story na naglalaman ng nag-hit ding kanta na One Good Woman, na nasundan pa ng napakagandang duet nila ni Cher na After All, nakasama naman sa soundtrack ng pelikulang Chances Are noong 1989. Kaya masasabi natin na dumaranas pa rin si Peter Cetera noon ng tagumpay. Pero yun nga lang, sa likod na maningning niyang bituin noong mga panahon na yon ay kakaunti lang ang nakakaalam na dumaranas noon si Peter ng depresyon dahil sa kanilang paghihiwalay ng kanyang pangalawang asawa. Kaya kapansin-pansin na nabawasan noon ang kanyang panahon sa musika. Nailabas niya pa ang sumunod niyang album na World Falling Down noong July 1992. Makalipas nga ang halos 4 na taon, andito ang mga kantang Restless Heart at Feels Like Heaven, na inamin naman ni Peter Cetera sa Billboard na unang beses lang niya umanong nagsulat ng tungkol sa malungkot na parte ng pag-ibig dahil hindi niya umano magawa noong mga panahon na yon na lumikha ng love song na may masayang meaning na katulad ng dati. Nakapaglabas pa siya ng 4 pang mga albums na One Clear Voice noong July 25, 1995, You're the Inspiration, The Collection noong May 20, 1997,
Another Perfect World noong March 28, 2001 at You Just Gotta Love Christmas noong October 19, 2004 na nasundan na lang ng pagtugtog nito sa iba't ibang lugar, pakikipag-collaborate sa ibang mga music artist at iba pang mga projects. Hindi na bumalik pa at hindi na nga ginusto pa ni Peter Cetera na itanong sa kanya o mapag-usapan pa ang tungkol sa Chicago. Mula umalis siya ng banda ay tuluyan niya na talagang pinutol ang ugnayan niya sa mga ito at minsan niya ding sinabi na ang pag-usapan ang Chicago ay parang pinag-usapan na din ang isang dating asawa na hindi na magandang halongkatin pa at hindi na magandang magturuan pa kung sino ang tama o mali. Katunayan ay hindi rin pumunta si Peter Cetera sa induction ng Chicago sa Rock and Roll Hall of Fame noong 2016 at kahit nga hanggang sa kasulukuyan na patuloy pa rin nagsasagawa ng mga tours ang banda ay nagpa siya namang magretiro sa musika si Peter Cetera noong 2019 dahil ayaw niyang hintayin pang mawala ang kanyang boses bago siya tumigil. Sa kasalukuyan ay 81 taong gulang na si Peter Cetera. Malayo na sa spotlight ng kasikatan pero ninanamnam na nito ang tahimik at masayang buhay na kasama ang kanyang buong pamilya. Ayon sa website na celebritynetwork.com ay nagtataglay umano si Peter Cetera ng tumataginting na $40 million na net worth. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Pakilike na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.